Hi guys, this is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Ito na, mga tol, One Piece Chapter 1137, gaya ng dati, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito bilang suporta sa ating channel. Bale, pagkatapos masaksihan ni Bonnie ang masaklap na nakaraan ni Kuma, tayo sa present day, bumukas ang labor stratum. Unang lumabas si Bonnie, nandoon na si Vegapunk at makikita sa mukha niya ang sobrang pagsisisi. Tinanong niya agad, nakita ba niya ang lahat? Si Bonnie, kahit may sipon pa sa ilong, ay tumango at doon na siya tuluyang nawala ng lakas. Parang may nabasag sa loob niya, humingi ng tawad si Vegapunk. Alam niyang nasira niya ang pangako niya sa kaibigan niya. Pero bago pa niya matapos ang sasabihin, biglang bumalik si Bonnie sa tunay niyang anyo, isang bata. Tumakbo siya palapit kay Vegapunk, niyakap ito ng mahigpit at humihikbing humingi ng tawad sa siyentistang nagpakita sa kanya ng katotohanan. Naiintindihan na niya ngayon, alam na niya kung sino talaga ang tunay na masama sa likod ng lahat ng ito. Pagkatapos nilang kumalma, sinabi ni Vegapunk na panahon na, wala ng sikreto at may ibibigay siya kay Bonnie. Isang regalo mula sa kanyang ama, iyon ay planong ibigay ni Kuma sa ika-10 kaarawan ni Bonnie. Nang ipakita ito ni Vegapunk, lumutang ang saya sa mukha ni Bonnie. Isang napakagandang kwintas na may sapphire na hugis araw. Isang malinaw na simbolo ng koneksyon niya kay Luffy at refleksyon ng simbolo ng maliit nilang simbahan. Ayon kay Kuma, ito ay isang proteksyon para sa anak niya. Hawak-hawak ni Bonnie ang kwintas at nangakong iingatan niya ito habang buhay. Pinagmasdan siya ni Vegapunk at sinabi kung gaano siya lumaki sa loob lang ng 2 taon. Agad na napaisip si Bonnie kay Luffy, alam niya mula sa alaala na anak siya ni Dragon, ang dating kaibigan ng kanyang ama. Kinumpirma ito ni Vegapunk, nagulat daw siya nang makita silang sabay dumating sa Egghead. Para sa kanya, parang siyensya at kapalaran ang lahat ng ito. Ipinaliwanag niyang habang nasa memory bubble si Bonnie, isang buong digmaan na ang nagsimula. Nasa panganib na ang buhay niya at kasalukuyang inililigtas siya ng Straw Hats. Nangako siyang ikukwento niya ang lahat ng detalye sa oras na magsama-sama ulit sila. Muli siyang humingi ng tawad, iniisip na baka tiningnan siya ni Bonnie bilang duwag at walang silbing siyentista. Pero pinutol siya ni Bonnie, hindi niya kasalanan, ang lahat ng paghihirap, lahat ng sakit, may iisang taong dapat sisihin. At sa kasalukuyan, ang taong yun, si Jay Garcia Saturn, ay hawak si Bonnie sa ere. Ang boses niya, malamig na parang yelo habang sinasabi ang pinakamasakit na linya. Patay na ang ama mong si Kuma, sa paligid, sina Sanji, Frankie, at Vegapunk ay hindi makagalaw. Parang may kakaibang kapangyarihang pumipigil sa kanila. Si Luffy, sobrang pagod at halos wala na sa ulirat dahil sa laban kay Kizaru, ay payat at umiiyak para sa pagkain. Si Atlas hindi rin makagalaw at nagsabing gusto niyang bigyan ng pagkain si Luffy pero hindi gumagana ang katawan niya. Sa tabi, si Senador Temero ay bihag na ng Marines, si Kizaru nanunood lang sa katahimikan. Ang mukha niya puno ng matinding lungkot at pagkalito habang pinapanood sina Bonnie at Senador Temero na nasa bingit ng kamatayan. Hindi na ito simpleng laban, balita sa buong mundo ang tungkol sa pagsalakay sa Egghead. Isang pangyayaring sinasabi ng ilan na mas malala pa sa nangyari sa Ohara. Habang pinupuri ng mundo ang bait na ihinid ng doktor mula sa Mamo Island, tinanong ni Dragon si Ivankov ng isang napakahalagang tanong. Kung may kahit kaunting damdamin pang natira kay Kuma, saan siya pupunta? Sabi ni Eva, malamang ay sa Mary Joyce para mag-higanti. Pero alam ni Dragon na hindi ganoon si Kuma. Iba siya, isang klaseng taong hindi nakikiganti. Balik sa Egghead, tumayo si Bonnie. Kung dito siya mamamatay, siguradong isasama niya si Jay Garcia Saturn. Sumigaw siya ng pangalan ni Nika habang inilabas ang tinatawag niyang Distorted Future, isang dambuhalang kamao na parang goma. Handang durugin si Jay Garcia Saturn, pero pagbagsak ng kamao niya, tumalbog lang ito. Walang nangyari, ipinakita ni Jay Garcia Saturn ang napakalakas na depensa niya. Naglaho ang higanteng kamao, nang hina si Bonnie at lalo siyang piniga ni Jay Garcia Saturn gamit ang isang kamay.
Hindi siya nagulat na alam ni Bonnie ang pangalang yon dahil anak siya ni Kuma. Pero halatang halata na kulang ang pagkaintindi niya sa tunay na kahulugan nito. Habang pinapanood ni Jay Garcia Saturn si Bonnie, iniisip niya sa sarili na hindi pa rin ito nauunawaan ang koneksyon sa pagitan ng kakaibang anyo ni Lupi, ang puting anyo, at ng tunay na mandirigmang magpapalaya sa mundo. At sa gitna ng nakakakilabot na katahimikan, may biglang tunog na umalingaw-ngaw. Chomp, 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 parang may kumakain ng malakas. At sa sandaling yun, para bang bumalik si Jay Garcia Saturn sa mga alaala ng Void Century. Nagpanik siya ng todo, si Lupi, may nagbigay sa kanya ng pagkain at ngayon mabilis niya itong kinakain at bumabalik na sa dating lakas. Si Jay Garcia Saturn hindi na alam ang gagawin, umiiyak siya sa utos. Sinong nagpakain sa kanya? Lagyan siya agad ng sea stone cuffs. Nagmadali ang mga Marines pero halatang hindi gumagana kay Lupi ang kapangyarihang pumaparalisa ng iba. Makikita si Kazaro nakaupo at tahimik, ito na, wala nang baliktaran. Ito na ang tunay na pagpanig, si Kazaro ang lalaking nagpaikot sa nakaraan. Siya ang nagbigay ng pagkain kay Lupi, at ngayong tumutunog na ang Drums of Liberation, wala nang atrasan. Hindi na siya pwedeng bumalik sa pagiging tauhan ng sistemang mapang api. Habang nakakulong pa rin si Bonnie, iniisip niya kung bakit hindi gumagana ang kapangyarihan niya. Bakit hindi niya mabago ang edad ni Jay Garcia Saturn? Doon na nagsimulang ilabas ni Jay Garcia Saturn ang pinakamasakit na revelasyon. Siya mismo ang nagbigay ng Toshi no Mi powers kay Bonnie. Ginamit nila si Bonnie sa isang eksperimento noong sanggol pa siya. Ibinigay sa kanya ang kapangyarihan ng Devil Fruit gamit lang ang extract. Hindi niya kinain ang bunga, gumana ang eksperimento pero nasira na ang totoong bunga. Hindi na ito magagamit ng iba, ipinapaliwanag ni Jay Garcia Saturn ang kapangyarihan ni Bonnie sa mismong may-ari nito. Pwede lang siyang mag-transform sa isang future na talagang pinaniniwalaan niyang posible. Ngayon ang alam niya ay naging kulungan na niya. Tinuya siya ni Jay Garcia Saturn sa paniniwala sa kwentong Santa Claus na tulad ni Nika. Sumigaw si Bonnie, totoo siya. Nangako ako sa sarili ko na hahanapin ko siya para iligtas ang tatay ko. Pero tumawa lang si Jay Garcia Saturn, ang kahinaan ni Bonnie, ayon sa kanya, ay patunay lang na nawawala na ang tiwala nito sa sarili. Nawawala ang kapangyarihan niya dahil sa sariling pagdududa. Tinawag niya si Nika na isang walang kwentang alamat lang ng mga pirata. At sa kanya ibinagsak ang huling dagok, ibinunyag ni Jay Garcia Saturn na ang ina ni Bonnie, si Jenny, ay dinala sa Holy Land para maging ikawalong asawa. Malakas ang pahiwatig na si Jay Garcia Saturn mismo ang asawa. Siya ang nagturok ng mga gamot kay Jenny bilang bahagi ng isa pang eksperimento. Nabigo ang eksperimento pero dahil dito ay nagkaroon si Jenny ng sakit na Sapphire Scale Disease at nagulat siyang namana ito ni Bonnie. Doon na nagkagulo ang lahat, buong buhay ni Kuma, ang bawat sakripisyo niya. Lahat iyon ay para iligtas si Bonnie mula sa sakit na si Jay Garcia Saturn mismo ang dahilan. Ang lalaking ito ay purong kasamaan, siya ang Griffith ng kwento ni Kuma. Sumigaw si Vegapunk, galit na galit siya, ayon sa kanya. Ang mga walang pusong eksperimento ni Jay Garcia Saturn ang dahilan kung bakit isinugal ni Kuma ang lahat. Pero sagot ni Jay Garcia Saturn, hindi ko kayang intindihin ang nararamdaman ng isang insekto. Biglang yumanig ang isla, isang malakas na kalabog. Dumating na si Kuma. Nasa warpath na siya. Nang makita ng mga Marines ang marka ng palad sa kamay niya, nagsimula silang sumigaw. Ang Tyrant, nasa southwest shore na. Nagpaputok silang lahat pero tuloy-tuloy lang si Kuma. Binabagsakan ng bala pero walang pakialam. Diretso lang. Si Jay Garcia Saturn hindi makapaniwala. Si Vegapunk naguguluhan at si Bonnie tuluyang nawasak ang puso. Habang binabaril ang tatay niya, iniisip niyang mas mabuti pang siya na lang ang mamatay. Umiiyak siya ng sobra, wala ng lakas, ang dami na niyang tiniis para sa akin. Sigaw ni Jay Garcia Saturn, tumigil ka, at iniutos niya sa Marines. Barilin sa ulo ang batang yan. Bago pa sila makabaril, bigla na lang umatake si Kuma. Pinasabog ang mga kalaban, wala silang nagawa, galit na galit si Jay Garcia Saturn. Ibinagsak niya si Bonnie at tinaas ang isa niyang malaking binti na parang paa ng gagamba.
Handang itarak ito sa kanya para tuluyang tapusin ang buhay niya. Pero isang paang hamarang sa atake ni Kuma, nakarating siya sa oras. Tinanggap niya ang palo para sa anak niya, tumama mismo sa likod niya. Niyakap niya si Bonnie habang umiiyak ito, tinatawag siya pero hindi siya sumasagot. Tahimik lang siya pero kitang-kita sa kilos niya ang determinasyon. Hinugot niya ang madugong paa ni Jay Garcia Saturn mula sa likod niya. Hinawakan ito ng mahigpit, tapos tinaas ang isa pang kamao, kumikislap, tumitigas at puno ng black armament hockey. Handa na siyang ibuhos ang lahat ng galit ng isang ama. At sa unang pagkakataon, makikita si Jay Garcia Saturn na kinabahan, hindi lang kabado kundi takot na takot. Si Luffy malapit nang bumalik sa laban at nang makita ni Bonnie mismo ang Gear 5 ni Luffy at maintindihan ang tunay na anyo ng kapangyarihan niya. Doon pa lang talaga magsisimula ang kaguluhan. So, ayun na ang kabuuan ng video natin. At kung nagustuhan mo, ay huwag mo sana kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na niyan para sa ating channel. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime, and see you guys again on my next video.